Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Alright, let me correct you all with this misinterpretation. Probably ito yung mythical sa inyo or hindi makatotohanan. Akala ng marami, ang pinakamagandang revenge or ganti ay ang ipakita mo sa ex mo na mas successful ka na. Don't get me wrong, magandang maging successful and that is a really good thing. Lalo na kung nag-success ka na hindi ka lang nagpapasikat or nagpapakitang gilas sa ex mo. Pero hindi pagiging successful ang pinakamalupit na ganti sa ex mo. Pero bakit nga ba may mga ex na biglang bumabalik kapag nararamdaman nilang angat ka na, di ba? So let me answer that in a simplified answer. Siyempre, bakit nga ba naman yung iba walang pakialam kahit gaano ka pa ka-successful? Minsan hindi siya gaano nagmamatter pero napakagandang isa sa mga isipin mo yung maging successful. Pero i-clear ko lang, hindi iyan ang pinakagante. Kasi ito ang katotohanan dito. Hindi ang pag-angat mismo ang dahilan ng paghahabol. Ang pagbabago ng tinatawag nating value perception ang dahilan. Hindi yung pagiging successful, kundi yung value perception. Let me educate you how this thing is working. So, hindi lahat ng ex ay naghahabol. Kumbaga, magandang tanggalin din natin yung fantasy na pag pumayat ka, gumanda ka, maghahabol siya. Kapag yumaman ka, maghahabol siya. Kapag gumanda ka, maghahabol siya. Hindi ganyan kasimple yun in psychology. Kasi, hindi ito sa pagpe-flex mo o pagpapakita ng kung ano-ano or pagyayabang. Ang tunay na gante ay yung nabawi mo yung sarili mong buhay nang hindi mo siya kailangang saktan. At dahil nabawi mo yung sarili mong buhay, eto yung magpapa-increase ng value perception. Ano ngayon kung naging successful ka? Kung halimbawa, ang dati mong business ay hamburgeran lang sa kanto, ngayon may-ari ka na ng Jollibee. Kunyari lang, ganun ka ka-successful. Or kunyari, na-promote ka sa trabaho. Ngayon, isa ka ng boss or manager or malupit ka na businessman or malupit ka na something like this, nag-improve ang katawan mo, anything like that or everything like that. Well, that's a good thing. Papalakpakan talaga kita kapag nagawa mo yan. Dahil talagang napakasarap ng mga achievement na ganyan. Success yan. Kahit sino magiging masaya dyan. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ka babalikan. Babalikan ka niya dahil sa tinatawag nating value perception. What is the meaning of value perception? It means yung pagkatingin niya sa'yo, yung value mo is nag-increase na. Ang punto ko dyan, ano ngayon kung ikaw ang may-ari ng Jollibee, Burger King, or na-promote ka pa sa trabaho mo bilang CEO, it doesn't matter kung yung puso mo is needy pa rin sa kanya at gusto mo pa rin siyang bumalik. Walang kwenta lahat ng success mo kung nagpapapansin ka lang sa ex mo. Walang kwenta lahat ng success mo para sa kanya. I'm talking about, syempre, maging successful ka, masarap yun, no? Hindi ako disagree doon. Masarap yun, maganda yun. Para yan sa pamilya mo, sarili mo, anak mo, kung meron man. Para sa mga kaibigan mo, tropa mo, lahat ng nakapaligid sa'yo, para sa kanilang lahat yan. Kaya masarap maging successful. Pero walang kwenta ang success mo pagdating sa kanya kung iniisip mo pa rin ay siya. Kasi kapag siya pa rin ang hinahabol-habol mo at iniisip-isip mo, it means yung value perception mo pa rin ay naghahabol sa kanya, lower ka pa rin kaysa sa kanya. Nasa ilalim ka pa rin ng kanyang kapangyarihan. As I will say, it doesn't matter kung ma-promote ka pa sa trabaho ng paangat. Kung dati kang manager, tapos napunta ka sa CEO, it doesn't matter. Kung naghahabol ka pa rin, ibig sabihin, mas mababa ka pa rin sa kanya. That's so simple. I'm really brutal as a coach. Hindi ako mahilig magpakesyo ganito, kesyo ganyan. I'm not. Alam ko maraming galit sa akin sa comment section saying na masyado akong brutal, masyado akong ganito, masyado akong matigas. I'm good with that. Isa lang ang sigurado ko, tinuturuan ko maging matigas sa mga subscribers ko. Pero hindi ko sila tinuturuan maging toxic.
I never taught them how to become toxic. What I'm teaching them is how to become strong. And that's what I'm teaching you. Hindi lang pagiging strong sa pagiging successful sa business, sa career, or sa katawan, kung gaganda yung katawan mo, hindi. Kahit pa sabihin natin pumayat ka bilang babae, naging macho ka bilang lalaki, it doesn't matter kung naghahabol ka pa rin sa kanya. You are lower than your ex. That's so simple. Gusto ko lumaban ka at pumalagpalag ka. Hindi ka babalikan ng ex dahil umangat ka lang. So, ano nga ba ang paraan para balikan ka ni ex? Okay, I will simplify it to you para mas maintindihan mo siya. Siyempre, bakit nga ba yung ex biglang naghahabol? Siyempre, kasi una, nawasak yung assumption niya. Assumption niya na naghihintay ka at hindi ka nakakausad sa sarili mo. Kumbaga, iniisip niya na babalik ka lagi. Pag nakita niya na naging okay ka, kalmado ka at mas focus ka, nagkakaroon niya ng mental shock. So, ibig sabihin, yung value perceived niya sa'yo is nagkakaroon ng interpretasyon na kapag naging successful ka, ibig sabihin, chillax ka lang. Kaya once na naging successful ka, panindigan mo. Panindigan mo ang improvement mo. Kung from manager to CEO, panindigan mo. Panindigan mo ang improvement mo. Huwag mong ipapakita na weak ka or naghahabol ka sa kanya. Dahil sayang lahat ng pinagpaguran mo success kung makikita din niya na naghahabol ka. Am I making sense? Hindi mag-i-increase ang value mo sa mga bagay, gamit, or ganda ng katawan. No. Mag-i-increase ang value mo sa kanya kapag natuto ka ng magsalita ng no. If you learn how to say no, if you learn not to chase, at kapag nagpapansin siya sa'yo, alam mo siyang i-ignore, dun magsisimula ang attraction. Yan yung contrast effect. Ibig sabihin, ikaw yung naghahabol dati, ikaw yung umiiyak, ikaw yung naghihintay. Ngayon, ikaw ang umaangat, ikaw ang mas masaya, ikaw ang independent, at ikaw ang hindi namamansin. So the loss becomes visible. Kasi nung kayo pa, hindi niya lubos ma-appreciate yung value mo. Kaya ka nga iniwan kasi less attractive ka na. Ngayon, nakikita na niya ang value mo mula sa malayo pa lang. At minsan, alam mo ito at minsan sakalang nakikita ng tao ang halaga ng isang bagay kapag wala na. At dahil wala ka na sa buhay niya, nakikita na niya ang value mo. So dito papasok yung tinatawag nating maging tahimik ka lang. Silent revenge. Silent revenge. What I want you to do is umangat ka sa buhay, pero huwag kang magpapansin sa kanya. Umangat ka sa buhay, hindi dahil gusto mong, ito, nakikita mo ako, umangat na ako sa buhay, malupit na ako, balikan mo na ako. No. What I want you is to be silent, and what I want you is to trust yourself. Anyways, for strategic strategy or anything like that to get your ex back, you can give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching. Mas madaling ibalik sa ex kapag alam mo ang gagawin mo. Thanks for watching.